Wait. Nakapag-Japan kami nang hindi kailangan ng visa and ng flight. Paano? By joining this Costa Serena cruise from Manila to Okinawa. And in this video, ipapakita namin sa inyo everything that happened sa 7-day sailing namin. Hey there, Tipiter! I'm Yosh, and for the past 15 years, my partner Vince and I have been covering cruise ships. And ngayon nga, ang i-feature naman natin ay itong Costa Serena ng Costa Cruises. This is an Italian cruise ship na usually ay nag-ooperate sa Europe and sa Americas. But for a limited time only, nagkaroon sila ng sailings mula Pilipinas nitong September and October. Babalik sila sa February and March next year. May 3 sailings sila. Special chartered sailings pa rin ang mga ito ng Choose Premium, which is a network of travel agencies sa Pilipinas. So simulan na natin. Day 1, boarding. Dahil yung sailing na ito ay mag-originate from Manila, hindi na kami nangailangang mag-book ng flight. Yung departure ng barko ay nakaschedule ng 11 p.m. pa. Pero yung check-in time na na-assign sa amin ay 6 to 7 p.m. Yung first step was to drop our check-in bags dito sa Quirino Grandstand, kung saan niscan ito tapos sila na yung bahala. Just make sure na merong mga luggage tags and na properly attached yung mga to. Kasama to sa mga ibibigay sa inyo na documents ng travel agency, kailangan nyo lang idikit ng maayos. After scanning, pwede ka nang mag-hop on a bus na magdadala naman sa'yo sa Eva Macapagal Special Terminal. Yung boarding process ay dito ginagawa. I-check nila yung passport mo at saka yung voucher mo. Tapos, akit ka na ng barko. Yung immigration inspection ay ginagawa on board sa isa sa mga restaurants ng barko. Yes, kailangan pa rin talaga ng immigration check kasi international trip pa rin to. It was the same as yung airport process, so make sure you had the right documents. Yung napilahan namin, medyo mabagal gumalaw kasi yung kasunod namin ay actually government employee na hindi nakapagdala ng travel authority. So, ganun pa rin. Para rin siyang sa airport. So, make sure na kung ano man yung requirements na hihingin sa'yo, dala mo. Once cleared, isa-stamp pa rin ng immigration officer yung passport mo. Tapos, isusurrender ito sa isang member ng crew ng barko. Yes, like yung most cruise companies, at least dito sa Asia, i-keep nila yung passport mo and ibabalik na lang nila ito sa'yo sa last full day of sailing. As soon as makaboard kami, in-announce na yung cabin namin ay ready na. So, dumiretso na kami sa room namin para ibaba lang yung backpack namin. Ayan, so nandito na tayo sa loob ng stateroom natin. I think sea view yung binigay sa atin. Balcony, is it? It is! Ito talaga yung inuna natin. Ayan, so may balcony naman tayo. And may view of South Harbor ng Manila. So, twin room yung binigay sa atin. So, may dalawang single beds. Makikita nyo, single na single. Andito na rin yung towels. And ang pinaka-importante is itong Costa card. Kasi ito yung magsisilbing key sa room ninyo. And ito rin yung parang credit card mo na rin dito sa loob. Diba? So, and ID rin. So, yung passport kukunin nila. So, ito yung magiging identification mo dito sa loob ng barko. A few moments later. After ng room tour, dumiretso na kami sa buffet. Most cruise ships have at least one buffet restaurant and here on Costa Serena, ito yon, ang Prometeo. Dito na kami nag-dinner and kakatapos lang namin nun nung biglang in-announce yung start ng mandatory safety drill. So bumalik muna kami sa room namin para kunin yung mga life vest. Tapos
naglakad na kami papunta sa naka-assign na muster area sa amin. Yung safety drill dito sa Costa Serena, medyo traditional pa. Every passenger ay kailangan mag-participate para maging familiar sila sa spot kung saan dapat pumunta in case of an emergency. And talagang ine-ensure nila na lahat ng pasahero ay makakasali. Medyo nagtagal lang kasi talagang chine-check nila na kumpleto yung mga nandun. By the way, sa ibang cruise lines, hindi na ganito yung sistema. Usually, after mo mag-board, papapuntahin ka na nila dun sa muster station mo. Tapos, isa-scan nila dun yung card mo or may magde-demo na sa'yo on the spot. Minsan naman, sa video na sa room yung demo. After the drill, we decided to call it a night na and magpahinga na sa cabin. Dahil yung first port of call natin, which is Naha sa Okinawa, ay 792 nautical miles away pa, we would be spending the next 2 full days at sea. Ito yung perfect time para makapag-explore ng barko and i-check yung mga amenities. Dahil nga walang ports to rush to, everyone finally had the time to just slow down and i-feel yung cruise life. Medyo late na kami nagising, just in time for lunch. Bukod sa international buffet, meron pang 2 complimentary restaurants dito sa Costa Serena. Yung una ay Ceres and pangalawa ay Vesta. Yung mga restaurants na to ay kasama na sa cruise fare na binayaran mo. So kung dito kayo kakain, hindi na kayo matcha-charge ng additional. Pero itong Vesta, yung deck 4 nito, may mga times na exclusive ito para sa mga suite guests. Pero yung deck 3, may mga oras na open naman ito to everyone. So, depende siya. Kailangan nyo lang i-check yung bulletin na nilalagay nung cabin attendant dun sa room mo. Nandun yung schedule kung kailan to bukas, kung kanino. Tapos, yung Ceres naman, most of the time open naman yan to everyone. Minsan buffet, minsan table service. So, depende rin. Nasa schedule din yan ng bulletin na binibigay, yung daily bulletin. Pero most passengers ay pumupunta dito sa Prometeo na buffet. Marami kasing variety of dishes at any given mealtime. Usually may gulay, may seafood, may karne din, including cold cuts. Tapos merong carving station na nagro-rotate yung roast pork, roast beef, lechon, and turkey. So, nagpapalit-palit sila. Meron ding mga grilled meat like lamb or pork. Tapos usually meron ding chicken and merong stew. And yung carb options, may rice, may noodles, meron ding pasta. Tapos yung dessert, usually may 3 to 4 types of cakes or pastries. And meron ding mga fruits na madalas ay watermelon, pineapple, and apples. Sa Vesta naman, you'll find 3 to 4 options per course. Tinitailor talaga nila yung menu to Pinoy palate kasi nung nandun kami, merong at least 1 Filipino option for the main courses. Aside from the complimentary restos, meron ding mga establishments na nagcha-charge ng extra fee tulad nitong Casanova, isa itong fine dining restaurant na mas private yung environment, and itong Amarillo na gelateria naman ito. So, nagsaserve sila dito ng ice cream, may bayad yan. There's also a gym, meron ding swimming pools, hot tubs, and water slides. And yung mga yan, ma-access mo naman for free. Meron ding small arcade, library, and a chapel. Yes, meron silang chapel on board. One thing I noticed, though, is yung Costa Serena, hindi siya ganun ka-big on larger-than-life amenities. But they make up for it by having a lot of activities like Italian lessons, bingo games, fitness sessions, ganyan. And there are breathtaking shows din sa Jove Theater like itong Glamazon. Every night is party night 2 and usually may theme yung mga parties. Yung night 2, ito yung everyone congregated at Lido Sole for the white party. And yung night 3 naman, shimmered with the gold party.
Other themed parties include yung Red and Black Latin Party and the Retro-themed Revival Party. And gaya ng sabi ko sa previous video, hindi ko alam if it's an Italian thing, but this ship is packed with various lounges and bars. And remember, unless meron kang drink package, every order mo dito ng inumin, whether soft drink yan or alak, comes at a price. Before we continue, if bago ka dito sa channel, know na lagi kami nag-upload ng informative travel videos, so please take this time to hit the subscribe button, ring the bell beside it, and turn on the notifications para hindi mo ma-miss yung mga new episodes natin. Malapit na nating ma-hit ang 250,000 subscribers, so please help us reach this milestone. If sa Facebook ka naman nanonood, join our 1 million strong community by liking and following this page too. Day 4 na tayo, Naha City. Ang unang port of call natin sa cruise na to ay itong Naha, ang capital ng Okinawa Prefecture dito sa Japan. We waited for the disembarkation time na na-assign sa amin. And yung mga cruise passengers, usually may dalawang options kung paano nila i-explore yung mga destination. Pwedeng mag-join ng organized shore excursion or ShoreX, may bayad yan, or kung mas gusto mo na tipid, you can pull a DIY. Kami, mas pinili namin yung DIY. So, nag-explore kami on our own for 2 reasons. Una, to save on expenses, and pangalawa, to have total control over time. Speaking of time, you must wait for your turn na makababa sa ship. Pero ang tanong, paano mo ba malalaman na it's your turn na? The night before kasi, yung cabin attendant na naka-assign sa room mo ay mag-iiwan sa loob ng room ninyo ng customs declaration form and a small piece of paper which indicates a batch number and yung corresponding time and kung saan kayo pupunta para makababa. All you need to do is wait for the management na i-announce yung number na naka-indicate dun sa slip mo and then proceed to the designated area. Pero usually, papunta naman yan sa gangway. Make sure na dala mo yung Costa card mo, yung customs form na dapat naka-fill out na, and yung photocopy of your passport bago ka bumaba. Kasi ito yung first stop dito sa Japan, and yes, magkakaroon ng immigration check dito. Yung immigration officer ay magdidikit ng sticker sa likod ng photocopy ng passport, tapos isa-stamp yon and ibabalik din sa'yo. Kaya wag na wag mong iwawala kasi kukunin din nila yan bago kayo umalis ng Japan. Anyway, yung cruise terminal dito sa Naha, nung bumisita kami, meron naman siyang ATM and money exchange machine, pero hindi ko na-check yung rate, so hindi ko alam kung maganda ba. Kasi meron akong dala na cash na Japanese yen na galing pa sa previous Japan trip na tira-tirang mga cash. So, ayun. Pero feeling ko dapat magdala na lang kayo kesa umasa dito sa mga machines dito sa cruise terminal kasi what if sira, 'di ba? Or whatever. So, magdala na lang kayo, maigi na yung prepared. Tapos, umexit na kami sa building. Ilan sa mga key attractions na pwede mong puntahan dito sa Naha include yung Shuri Castle, isa sa pinaka-iconic na sites dito sa Naha, pero it's still under renovation. Kasama rin ang Shikina-en Royal Gardens and yung Kokosai-dori or International Street. You can also go out of your way to visit Okinawa Peace Memorial Park and Himeuri Cenotaph and Museum sa neighboring Itoma City. But because it's not our first time and we visited most of these before, we decided to just go straight to Kokosai-dori para mag-shopping and kumain. To do that, we had to walk for 10 minutes from the cruise terminal to the nearest bus stop. Yung pangalan ng bus stop na to ay Kume Koshibyo Mae bus stop. 10 minutes lang yan, in theory, pero mainit guys. Sobrang init. Makikita nyo naman sa video, sinuot ko na yung panyo ko, tinapal ko sa mukha ko. Kasi ibang level talaga yung init that day. From here, we were supposed to catch bus 5 or 15 na magdadala sa amin sa Kokosai-dori, dun sa main street na yon. Pero, we accidentally boarded bus 45. Hindi namin nakita yung 4 dun sa... Akala namin 5 lang siya. Pero okay na rin kasi na-realize namin
na dadaan yung Bus 45 sa other end ng Heiwa Dory, na ito yung pinaka-pinupuntahan kasi dito sa Kokusai Dory. Parang adjacent kasi siya. Isa itong covered na shopping arcade. Ganyan. And ang maganda, nung naglalakad kami, wala pang tao masyado. Yung mga shopkeepers, nag-prepare pa lang sila, nag-aayos pa lang sila ng mga display nila. Pero meron na rin mga bukas na. And by the time narating namin yung dulo, bongga na. Like, buhay na yung shopping street. Marami ng mga mom and pop shops na nagtitinda ng mga snacks, keychains, ref magnets. And yung pinaka-common na souvenir dito is yung Shisa dog figurines. Minsan ref magnet yan, minsan actual na parang, ano bang tawag doon? Yung figurine. Na para sila kasing nag-guard ng doorway. Pero yung unang binili namin ay itong mga wide-brimmed na hats kasi nga, ang init. Masakit yung araw. So, hindi enough yung baseball cap na suot ko. So, kailangan kong bumili ng bago na mas malaki. Binilhan na rin namin si Vince ng pasalubong na sombrero in his favorite color. Yan yun. Kulay orange. By the time we reach Kokusai Dory, ang dami ng tao. And at around 11 a.m., nag-decide kami na kumain na dito sa Kinchichi. Minsan, ang spelling niya is Kintiti. Like, pareho ko siyang napapansin, Kinchichi or Kintiti, pero it refers to the same restaurant. So, ito yon, very cozy, very local, and ang sinaserve nila dito ay yung Okinawa soba na sikat dito sa Naha and Okinawa in general. Ang in-order ni Asta ay itong Sanmai ni Kumori Okinawa soba, which is thick, chewy noodles in clear, umami-filled skipjack soup stock. Grabe, parang tongue twister yon. Tapos, may toppings na boneless pork ribs and makapal na slice ng fried tofu. Yung sa akin naman ay Honsoki soba. Mas mahal ng konti. Pero same noodles lang siya, same broth din. Pero it comes with a separate plate of big cuts ng pork spare ribs. Kaya ko to binili kasi nakalagay sa menu na 15 servings lang yung ino-offer nila per day nito. And nakasama kasi kami sa first 15. So parang fate, ganyan. Fate! Meron pa eh. So in-order namin. At saka gusto naman namin ni Asta magkaiba yung orderin namin. So ayun, magkalasa naman siya. Very clean and subtle lang yung flavors. Pero it's leaning more on soba talaga. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Yung typical na broth ng soba. Ganon. Pero mas subtle lang to. Kung ang ina-expect mo ay parang tonkotsu ramen na very opaque and very rich, hindi to yon. Pero merong mga ramen places na masarap din dito sa Naha. Yung tinry ni Vince at saka nung editor namin na si Paikan, ramen yung pinuntahan nila dito sa Naha last year. Kami ni Asta, nagsoba kami. For dessert, we traveled on foot to this Blue Seal shop for a scoop or two of Okinawa ice cream. Ang in-order ko ay Okinawan pineapple coconut and salty caramel and apple. Yun, 2 scoops ako kasi gusto kong matry dalawa. Si Asta naman, natatakot siya na baka magka-sore throat siya. So, 1 scoop lang daw siya and yung in-order niya is yung Ryukyu Tea Warabi Mochi. Kung single scoop lang, 390 yen yon. Pero kung double scoop, 650 yen naman. After naming mag-ice cream, bumalik na kami sa pag-shopping. Specifically, pumasok kami dito sa parang, hindi ko alam kung Daiko Kuya ba talaga to or similar lang. And syempre, sa Don Quixote. Yung Donkey dito is housed in a multi-level building and like any other branch, punong-puno to ng iba't ibang products. Merong mga souvenirs, merong snacks, merong bags, mga apparel, merong gadgets, lahat. Nung maisip mo, meron. But note that only the 4th floor has tax-free counters. So, kung i-avail mo yung tax-free, i-expect mo na ang haba ng pila dito sa 4th floor. As in, hanggang labas siya, nakakatakot. Pero nung nag-visit naman kami, kahit mahaba yung pila, mabilis naman siyang gumalaw kasi marami namang counters yung bukas. Bago kami bumalik sa barko, we decided na dumaan ulit sa Heiwa Dory Shopping Arcade
for last-minute finds. And unsurprisingly, we found something or some things to purchase. And bukod sa mga additional souvenirs, natakam din kami dito sa Yaki Imo, which is kamote na matamis. Mahilig kasi talaga kami ni Asta dito. Kapag nasa Japan kami, lagi kaming kumakain yan. And we washed it all down with a cup of shikuwasa juice. Itong shikuwasa or shikuwasa, iba-iba kasi yung spelling niya eh. Minsan Q, minsan K-U. Basta. It's a type of citrus fruit similar to our very own calamansi. Pero mas may aromatic siya na aftertaste. Ako, bet ko naman siya, pero syempre, mas gusto ko yung calamansi. Si Asta naman, nag-hibiscus juice or gumamela juice. Hindi naman siya lasang lotion. Di ba minsan yung mga flower-flavored drinks, lasang spa? Ito, hindi naman. Okay naman siya. We still had a couple of hours to spare, pero we decided na bumalik na agad sa ship. Kasi remember, hindi naghihintay ang barko for anyone na hindi nag-avail ng ship-organized tours. So kung naka-DIY ka, make sure na makabalik ka before yung all-aboard time. Nagpahinga lang kami, nag-freshen up, nag-dinner, and then pumunta na kami sa Jove Theater to catch Acro Dreamers in Ecclesi d'Amore. Hindi ko alam kung tama yung pagbanggit ko, hindi ako nag-i-Italian. Pero basta yan, kung ano yung nasa screen. Basically, mga acrobatics yan na show. Aliw naman. Ito yung mga hinahanap ko na shows kapag nasa cruise, yung mga ganito. Na mga acrobats, ganyan. The next morning, we woke up to a view of another destination here in Okinawa. So, day 5 na, Ishigaki. Itong Ishigaki is a small laid-back island na separate from Naha, pero still part of Okinawa Prefecture. And yes, i-explore din natin to. Pero bago yan, make sure na meron kang dalawang bagay with you. Yung una is yung Costa card. Pangalawa is yung passport photocopy na may sticker and stamp. Just like the day before, we waited for our number to be called bago bumaba. Yung port terminal here, medyo maliit and isolated from the commercial center, di tulad sa Naha. Yung public transportation din dito, very limited lang yung options. Thankfully, during our sailing, merong mga bus transfers to Euglena Mall and sa public market. Ang pamasahe ay 200 yen lang. Sobrang okay to. Kung naka-DIY kayo, okay tong i-avail. Kasi ihatid kayo ng bus na to sa town proper, tapos meron ding pabalik eh. So, picturean nyo lang yung schedule para ma-make sure nyo na hindi kayo maiiwanan or, di ba, makakatch nyo yung bus pabalik. Hindi ko alam kung yung bus option na to ay available every time merong cruise ship na nakadock dito sa port ng Ishigaki. Pero last year kasi, nung si Vince and si Pai yung nandito, sabi nila wala daw bus option. Yung mga cruise passengers daw noon na hindi nag-join ng Shorex or yung mga tours na ino-organize ng barko, sabi nila, ang choice lang ay mag-cab. Yung pila sa taxi, nasa araw talaga. Like, wala siyang cover. So, talagang mainit pag naghihintay. Tapos, ang konti lang nung taxi. So, ang tagal nung hinihintay ng mga tao. So, dahil na-warn kami about it, we came prepared. Bago pa yung cruise, nag-reserve na kami ng taxi sa Ishigaki habang nandito pa kami sa Manila. Ayun. So, meron na kaming arrangement na ginawa. And yung binook na company na Vince last year ay ito. Kaya lang fully booked na sila nung nag-try kami. So, we ended up with another taxi company. Meron kasi kaming friend na Pinay. Hi, Irene Ladignon. Na nakabase siya sa Japan. So, siya na lang yung inask namin. Humingi kami ng favor na siya yung mag-reserve for us. Yun. So, ito yung nabook namin. Itong company na to. Whether you book in advance or sa port ka na kukuha ng taxi, yung rate naman ay pareho lang. Standardized siya. 13,200 for 3 hours, tapos 3 stops lang. Dahil most of the drivers ay hindi nakakapag-English, usually may papakita sila sa inyo na parang menu. Turo-turo mo lang doon kung ano yung mga gusto nyong puntahan. So, kung pinili nyo is 3 stops for 3 hours, pili kayo ng 3. You can also choose 4 hours or longer or with more stops, depende sa'yo. And depende kung meron ka bang oras to begin with. And cash. Kasi remember,
3 hours lang yung 13,200. Ang alala ko kasi, 4,400 yen kasi siya per hour. So, kayo na yung mag-compute. Basta for 3 hours, 13,200. Pero ano bang meron sa Ishigaki? Na-cover na namin sa mga vlogs namin yung mga key attractions dito, including yung Kabira Bay. It's a postcard perfect lagoon na sobrang blue and green ng tubig. Tapos, ang ginagawa mostly dito is may mga glass bottom boats or mga bangka na glass yung ilalim. Tapos, makapag-view sila ng nasa ilalim ng tubig. Tapos, yung Bana Park na hilltop na panoramic viewpoint. Hindi yan masyadong nagustuhan ni na Vince and Paikan. So, skip nyo daw yan. Ewan ko lang din. Hindi ko naman napuntahan. And pinupuntahan din dito yung Ishigaki Yaima Village. It's an open-air cultural park na nire-recreate yung mga traditional na village ng Ryukyu. Complete with old houses, folk music, and meron ding mga squirrels and monkeys. So this time around, yung gusto naming mapuntahan ay yung mga hindi pa naka-cover namin. And isa na dyan ay itong Ishigaki Limestone Cave. Isa ito sa mga pinaka-pinupuntahang natural wonders dito sa Ishigaki. Part ito ng underground network na nabuo 200,000 years ago. So, pagbaba mo ng taxi, tuturukan niya agad dun sa ticket counter. Ang entrance fee is 1,200 yen. Tapos, dadaan kayo sa ilalim nitong parang tower gate. Tapos, papasok na kayo sa cave. You'll be following a 600-meter long na illuminated path. And along the way, makakita kayo ng mga stalactites, stalagmites. Yung iba, maraming ilaw, makukulay, ganun. May iba na naturally nagsha-shine kasi merong parang silika chuchu. Pero yung iba naman artificially lit. Na-enjoy ko sa loob kasi malamig kahit mainit sa labas. So, tsaka mahilig talaga ako sa mga kuweba-kuweba, ganyan. Frustrated geologist kasi ako. Frustrated geologist, tas yung tinawag ko dun sa isa, chuchu lang. Anyway, when we emerged from the cave, we were greeted by a Blue Seal Okinawa ice cream stall, tulad ng kahapon. Pero, nagpigil talaga kaming umorder dito kasi mas target namin yung Shikuwasa Shave Ice. So, again, yung Shikuwasa para siyang kalamansi. Basta citrus fruit siya na maliit. Tapos, siya yung main flavor nitong shave ice. And bukod dun sa Shikuwasa syrup, meron din tong condensed milk. So, sweet and sour siya. Medyo skeptic ako nung una, pero masarap. As in, na-enjoy ko. Ang weird nung masarap siya. Pero ang weird na kasi isipin nyo, kalamansi na may gatas. Parang ganun yung dating. Para siyang bingsu, pero Okinawa style. Tapos, sobrang tempted ako na umorder ng isa pang bowl nito. Kaya lang na-realize namin na malapit na rin namang mag-lunch, baka mabusog kami masyado. Yung sunod na stop namin is itong Yoglina Mall. Shopping arcade ito, similar sa Hiwadori sa Naha, pero shorter and less busy. Bumili na lang kami ng mga Ishigaki. Bumili ba kami? Hindi ko na nga matandaan kung bumili ba kami ng Ishigaki na ref magnets or hindi. Hindi ko pa nabubuksan ulit yung mga ref magnet haul ko. Pero basta hindi kami masyadong nakapamili dito. Instead, mas kumain kami. Pinuntahan namin itong Sabanisen. Isa itong local restaurant sa di kalayuan. Yung cuisine ng Ishigaki ay primarily known for two things. Una, fresh seafood. And pangalawa, Ishigaki beef. Yung beef kasi nila, special type of Wagyu. And just like other premium Japanese beef, makikita mo yung marbling talaga. Yung alam mo yun, yung pag-cross nung laman and taba. And ito kasi yung nagpapalambot dun sa karne. We tried it as sushi topping and hindi naman siya nag-disappoint. Malambot talaga. And masarap. But of course, kailangan din namin itry yung Ocean Bounty ng Ishigaki. So we ordered a sashimi boat composed of 7 types, including marlin, ika, and tuna. Pero ito, grabe. Every single thing na nasa boat, sobrang scrumptious and walang kalansa-lansa. Alam mo na fresh, kakahuli lang kanina ganon. Pero pinaka na-blow away ako nung ika. Normally kasi, hindi ko gusto yung, paano ko ba sasabihin to? Mahilig ako sa squid, pero kapag luto. Pero kapag ka sashimi siya or topping sa sushi,
hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi most of the time, nang natatry ko very rubbery. Pero ito, hindi siya ganon. Siyempre may chewiness pa rin siya, pero hindi malala. And it had a subtle natural sweetness to it na talagang na-appreciate ko. And for dessert, tinry din namin yung local na warabi mochi nila, sprinkled with brown sugar. Para siyang Turkish delight pag titingnan mo, pero they taste like your favorite Japanese mochi, only softer and sweeter. Medyo napahaba yung lunch namin kasi we encountered a group of Pinoy titos and titas sa kabilang table na medyo nahihirapan silang umorder kasi online kasi yung pag-order via QR code, tapos dadalhin ka sa parang website, tapos doon ka o-order. Wala silang internet, so tinulungan namin silang umorder. Pero ayun, after this, bumalik na kami sa barko. By the way, although merong sign na iba-ibang payment options dito sa taxi, in reality, most drivers here prefer cash. Hindi ko nga alam kung tama yung word na prefer kasi nung tinanong namin siya, sabi niya cash only. So, cash. Dapat may dala kayong cash kung magta-taxi kayo. Bago kami umakyat ulit ng barko, merong immigration officer. Hindi ko alam kung immigration officer ba talaga siya or crew ng barko. Pero merong nagko-kolekta nung passport photocopies. Pero walang documentary proof na naka-visit ka ng Okinawa. Anyway, nung makaakyat na kami, nag-freshen up lang kami ulit, nag-dinner, tapos nakipag-inuman with other content creator friends na hindi namin alam na nasa same barko. Nagulat na lang kami, na-meet namin sila dito na on board. Day 6 was another full day at sea, which was great kasi it gave us time to settle down a little bit and recover from the heat and the almost endless walking na nangyari in the past 2 days. It's a great time para makatry din ng ibang mga food stops and lounges and bars and activities na hindi pa namin na-try nung mga nagdaang araw. Pero ito yung 3 bagay na kailangan mong maasikaso on your last day. And ito yon, day 6, yung last full day. Una, temperature check. Iko-conduct ito sa morning at one of the lounges. Number 2, passport collection. So, wala ka namang kailangan gawin kasi dadalhin nung cabin attendant yung passport mo sa room mo. Ilalagay siya sa kama kung wala ka sa room. Usually in the afternoon or sa gabi. So, again, walang stamp ng Japan. Makikita mo lang doon yung stamp nung Pilipinas nung nag-exit ka. And number 3, kailangan mo ring mag-pack up na. Ilagay mo lang lahat ng mga gamit mo sa suitcase mo, except yung mga outfit na you intend to wear and yung mga toiletries that you intend to use the next day. Ilagay mo yung suitcase outside your door kasi pipick upin niya ng crew by midnight. Yung bag mo, makikita mo na lang yan ulit pagbaba natin sa Manila. So yun yung mga ginawa namin. Tapos, after naming iwan yung bag sa may hallway, pumunta na kami sa Apollo Lounge for the Masquerade Ball. And yes, we came prepared. Meron talaga kaming dalang mga mask na in-order namin sa Shopee for 79 pesos. Ayun. Day 7, disembarkation. It's our last day. The night before, our cabin attendant gave us a slip indicating ulit kung ano yung assigned disembarkation time for today. Yung na-assign sa amin was 5:30-ish p.m. So that meant we still had almost a full day on the ship. So we raided the buffet for the last time. Nag-gelato rin kami and tinry namin yung iba pang mga lounges. Yun, dala lang namin yung backpack namin. Tapos dumaan kami sa immigration. Kinailangan din namin ulit gumawa ng e-travel bago dumaan sa immigration. Tapos, after ng immigration check, pick upin mo na yung suitcase mo or yung bag mo on your way out. Sa labas, naghihintay yung mga bus, chartered bus ito, na magdadala sa mga pasahero papunta sa SM Mall of Asia, marking the end of this 7-day cruise. Yun na, dito na kami binaba, tapos goodbye na. We had dinner dito sa MOA and let the rush hour pass muna bago kami nag-decide na umuwi na. If you're not from Manila, and you're looking for a place to stay around the MOA area or malapit sa Eva Macapagal Super Terminal, you'll be glad to know na maraming mga great options dito sa area. Pero whatever you choose, book it on Agoda app and use our promo code AGODATPT for up to 5,800 pesos off. Just enter Agoda TPT sa coupons tab, then kapag nakapili ka na ng hotel, ibubook mo na ganyan, i-enter mo lang ulit dun sa field, yung coupons field upon checkout.
That's actually 10% off, cap at 100 USD. So, as of this recording, yung conversion yan is around 5,800. Naka-discount ka na, you also helped us earn a little when you book using our code. Also, our sailing was in collaboration with Choose Premium, a network of travel agencies na nag-charter ng Costa Serena to make it more accessible to more Filipino travelers. Please comment, like, and subscribe, and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!